Marami ng senador ang hindi interesado na sumayaw sa tugtog ng cha-cha ni House Speaker Romualdez. At isa na rito si Senator Joel Villanueva. Sa gitna ng mga aligasyon na ang pamunuan ng Kamara de Representantes ang nasa likod ng hakbang para sa People's Initiative na amyendahan ang 1987 Constitution. Ang People's Initiative ay iginapang ng patago habang ang mga government officials ay nagbabakasyon sa kasagsagan ng holiday season. Kaya nagpahayag si Senator Joel Villanueva ng matinding salubin laban sa Pangulo at sa House Speaker Romualdez. At hinimok pa niya ito ang publiko na iulat ang umano'y panunuhol para sa cha-cha or signature campaign noong Enero 22, 2024. At ayon pa kay Villanueva, kung merong naguyo, nabudol o gustong magreklamo at bawiin ang kanilang perma, ay huwag matakot na magsumbong, magpadala ng post ng video, picture o screenshot ng mga text ng panunuhol. Nung tayo po ay binoto bilang kinatawan nila as national leaders, Mr. President. Not as district representatives, not as party list representatives, but national leaders. Is this a little joke, Mr. President? Is this disenfranchisement, Mr. President? Disenfranchisement of the very sacred right of every Filipino, the right to suffrage, Mr. President. Hindi lang ito insulto, Mr. President, kung isang pang-iisa, isang panlalamang, at isang, I don't know kung ano bang Tagalog na pwede kong sabihin dito. Kung Bisaya na, Mr. President, mas marami pa akong masasabi. Para sa mga lalaki at babaeng nabudol, nasamantala, at na-realize nila na sila yung niloko at ginoyo ng peking initiative na ito, AI din, Mr. President. After 24 hours, Mr. President, libo-libong complaints, picture ng text messages, picture ng mga aktibidades, Mr. President, ang ating nakalap. 90%, Ginoong Pangulo, 90% ng mga nagre-reklamo, sinasabi ang pangalan ng kongresista, pangalan ng mga staff ng kongresista, pangalan ng mga chiefs of staff ng kongresista. Mr. President, nagkataon lang mo ba ito? Nagkataon lang mo ba ito, Mr. President? Ang tanong ko. Sa tingin niyo po, Ginoong Pangulo, kayo po na nagsabi na meron din po kayong nakausap na ilang kongresista. Meron din po ako. Alam niyo, Ginoong Pangulo, napakasakit po para sa akin magsalita ng ganito. Kahit galing po tayo sa House of Representatives. Kayo, Ginoong Pangulo, Senator Risa, Senator Sunny, Senator Jimmy, Senator Will, Senator Mark, lahat po tayo galing ng House of Representatives. Ako po, Ginoong Pangulo, wala akong Joel Villanueva kung walang House of Representatives. Lahat po nang natutunan ko, paano ako makakapag-contribute for nation building, natutunan ko sa House of Representatives. Kaya masakit po sa akin, Ginoong Pangulo, ang makita 90% ng reklamo, House of Representatives. Nagkataon mo ba ito, Ginoong Pangulo? Magsasalita na po ako, yung alam ko, personal, hindi lang yung sinumbong sa akin na sinasabi kong 90%. Sa aking lalawigan, ito yung pinakamasakit. Lalawigang tinubuan ko, Mr. President. 20 taon na higit ang hinintay bago nagkaroon ng representante ang dakilang lalawigan ng Bulacan dito sa bulwagang ito. Tapos may ganito, Mr. President. Nakausap ko yung mga konsehal, nakausap ko yung mga kapitan, nakausap ko pati toda, Mr. President, na ginamit ng mga kongresista doon. Doon nga po sa Hagunay, pinapirma sila. Sa Hagunay, Bulacan, hindi alam kung ano yung pinipirmahan. Meron pang iba sabi, online game lang. Nanalo ka 300 pesos, i-sikat sa'yo. Bigyan mo lang yung telepono mo. Nandito po. At hindi kagaya, noong mga nagpalabas ng TV ad at nagtupos ng peking inisyatibo na ito, hindi nila mapinpoint kung sino sila. Handa po ako ibigay ito. Handa akong sabihin kung sino itong mga ito. Ipakita itong mga ebidensya na ito, Mr. President. I'm just wondering, Mr. President, bakit ganito? Nakita ko po si Senator Cynthia Villar, galing din po sa House of Representatives. Bakit ganito, Ginoong Pangulo? Hindi ho ba pagpapalit ng kalye, pangalan ng kalye dito sa Pilipinas? Pag pinapalitan po ang kalye, pangalan ng kalye. Ginoong Pangulo, matanong ko po ang ating distinguished colleague. Pag pinapalitan po ba ang kalye, pangalan ng kalye dito sa Pilipinas? Pagkatapos po bang maipasa sa House of Representatives, batas na po ito, palitan na ang kalye? Hindi pa, Ginoong Pangulo. May Senado pa? Dadaan pa yan sa Senado. Pagkatapos may BICAM, Mr. President, hindi pangalan ng kalye ang pinapalitan. Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan. Na for almost 40 years hindi ginagalaw. Na for almost
I will use and borrow the words of Senator Bato de la Rosa, yung mga nagdarahop, yung mga naghihikahos, mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng ayuda ng gobyerno, umaasa sa tulong ng gobyerno, pagsasamantalahan natin, para lamang ma-extend ang termino natin, para lamang ma-abolish ang Senado. Mr. President, kung gusto ng taong bayang i-abolish ang Senado, I don't mind. If it is the will of the people, I don't mind. Ano mang klaseng gusto ng ating mga kababayan, dalhin man ang ating bayan sa kangkungan, dalhin man ang ating bayan sa impyerno, kung yan ang gusto ng taong bayan, susunod tayo. Re-respetuhin natin. Pero Mr. President, Ginoong Pangulo, kung ayuda ng gobyerno, ipagkakait mo. Kung hindi ka pipirma, Nasapol ang ating Pangulo at ang House Speaker na si Romualdez. At gano'n na rin si Big Subiri na nagtatago. O isang sip-sip. Alin ba doon? Kaya tandaan natin mga kababayan kung sino ang ating ibubuto sa darating na eleksyon. At huwag niyong kalimutan, Senator Joel Villanueva. At ang iba pang opisyal na tapat sa kanilang serbisyo. Uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita